Welcome back mga Lodi and welcome back to our channel which is Kuya Raven Vlog! And for today's vlog, magluluto po tayo ng puto or rice cake. So, ito po yung mga ingredients! Welcome back again mga Lodi and welcome to Kuya Raven Vlog. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. So yun na nga mga Lodi, mag-start tayo ng vlog natin yung pagluluto ng puto or white rice cake. So, umpisahan na natin sa mga dry and wet ingredients. So, ang una niyan ay maglalagay tayo ng cake flour. So, ito po ay 1 cup. Lagay nyo itong 1 cup yan. 1 cup na cake flour. Ganyan. And, pataas ng 1 cup at 1/4. 1/4. Where is 1/4? Right here. So yung cake flour natin ay 1 Maya and will 1/4. Maya. 1/4. Then susunod po dyan ay lalagyan natin ng 2/3 cup of whole milk. 2/3 cup. So si ate muna maglalagay ng 2/3 cup. Yan. 2/3 cup. Ganyan dyan. Then, pagkatapos ng 2/3 cup of milk or whole milk, lalagyan naman natin ng 1/2 cup white sugar or any kind of sugar. Kung hindi po niyo gusto yung matamis, 1/4 na lang po. So, lagyan natin ng 1/2 cup of white sugar. Yay! Cup sugar. Then, lalagyan natin ng ano yan? 1/2 teaspoon baking Baking powder. Baby. Baby powder. Baking powder. Oh my goodness. Baking powder. Over here. So 1/2 teaspoon. Ayan natin yun dyan. Ayan. It's unbubbles. Then, kahit anong flavor na meron kayo, pandan flavor, vanilla flavor, or langka flavor. Water. So, meron ako dito na vanilla extract or yung pinaka-pure vanilla. I want to do that. So, ito, lagay ko dyan. I want to do that. 1/2 teaspoon. Ito, 1/2 teaspoon. Wait, I'm crowded again. Lang ba yan? Tama na yan. Sige, lagay mo yan. Dito. I wanna see. Okay. Yung susobrahan dahil baka po pumait or mas taste bitter yung ating puto or white rice cake or white puto. Kasi yung iba po kasi yung paggawa ng regular puto dun sa gagawin natin. So gagawin po natin talaga ay white puto or puti. Putong puti. So yan, haluin na po natin yan. Walang tayo ng whisk. Where is the whisk? It's not whisk. That one. Haluin natin mabuti I yan. want to do it. So one by one, atin muna. Dahan-dahan. So
magiging, ano po yan, parang magiging malapot yung style niya. Na runny na mixture. Wow! Pag naalo na ng atin yung nakapasip yung mamaya. Yan. Then haluin namin yung kamay. Go! Nga pala, kasama ko yung mga kids ko kasi bakasyon na nila. So, sila na magluto sa ating vlog ko. So, ito naman. Yan. So, kapag ganito na po yung itsura ng inyong mixture, There's only a little bit of flour. so, haluin natin ito mabuti para walang magbuo. Yan. Don't wait. Yan. Not yet. Hindi pa yan ready. Ayan. So, ayusin lang natin to. Then, gagawin naman natin yung pinaka-pagdagdag dito. Yung wet ingredients. So, ito yung mga dry ingredients na meron lang sugar at milk. Kaya siya ganito. So, ayusin naman natin yung ating wet ingredients. So, dito lang muna to. Then, wait lang po kayo dyan. I was mostly sleep. So dito naman sa ano na to, meron tayong 3 egg whites. Ayan mga lodi. Then lalagyan natin siya ng cream of tartar na 1 teaspoon. So ito yung pinaka cream of tartar niya. So mabibili nyo siya sa any convenience store. 1 teaspoon. Ayan. At gagamit po tayo dito ng electric na whisk. So dun tayo, lilipat tayo dun mga lodi. So ayan na nga mga lodi, nandito na yung ating 3 egg whites, then yung 1 teaspoon na cream of tartar. So ang gagawin natin dito, lagay muna natin siya sa number 1 or let's see. So hanggang mag-combine yung cream of tartar saka yung ating egg white. So hintayin lang natin to na bumula ng konti, then mag-add tayo dito ng 2 tablespoon ng sugar. So, gradually added. So, ayan, makikita nyo, bumubula-bula na siya mga lodi. At yung ating speed ay nasa number 6. Mga lodi, number 6. So, kapag ganyan na po, yung ating egg whites na bumubula, so, gradually added yung ating 2 tablespoon na sugar. So, ayan. Dahan-dahan lang nyo po ilagay para makita ito. Yan. So kung marunong po kayong gumawa ng meringue, ganun din po yung gagawin nyo dito. So dahan-dahan yung paglalagay ng sugar. Ayan, lagay na natin lahat. Then hihintayin natin yung ating egg white na magbuo, na mag-stiff siya. So, yung thick stiff na tinatawag. Hintayin lang natin to hanggang sa maging parang meringue siya. Bibilisan na natin ng konti yung ating speed. Ayan. So, makikita nyo, nagbubuo na siya mga lodi. Ayan. Hop. Huwag nyo sosobrahan dahil baka naman hindi na siya maging ano. Ayan. Ito po yung tinatawag na may pointed na ano. Yes, na stem. Ayan mga lods. Kung makikita nyo yun.
So, hindi na siya nalalaglag. So, pwede na to. So, ito po yung ihahalo natin dun sa ating dun sa naunang ingredients natin. So, punta na tayo doon mga lods. So, ayan na siya. So, ito na nga mga lodi, yung ating unang ginawa. Then, yung kunin na natin itong ating ginawang parang meringue. So, paghahaluin lang natin siya dito, mga lodi. Kunin mo yung platito. Platito. So, ganyan lang ang gagawin natin mga lods. Muna natin to dito sa isang tabi. At itong ating gagawin dito ay pagsasamahin natin yung itong dalawang ingredients mga lods. Kukunin natin to dito. Una, konti lang ang lagay nyo muna. Tapos ihahalo po natin to. I-fold natin to dito. Hindi siya haluin mabuti. So ganyan lang mga lods gagawin natin. Parang ipo-fold lang natin siya dito sa ating unang mixture hanggang sa maubos na tong ating ginawang parang meringue. So ayan. Pa siyang konting natira. Fold lang natin. So, napaka-easy po ng ating recipe, madaling gawin, kaya din ng mga batang gawin, basta nandyan yung magulang or mas nakakatandang kapatid na mag-guide sa kanila para hindi naman masyadong messy or baka meron kayong mga sharp object na delikado sa mga bata. So, kailangan pa rin ng nakabantay yung mga yung parents natin or mga nakakaalam na paano gamitin ng safe yung ating mga tools na gagamitin dito sa baking. So, pero dito naman wala naman tayong ginamit na sharp object. So, lalahat na natin to yung ating mixture. Lahat mo na yan. Then, syempre, kakailanganin din natin dito ng rice cake molder or yung puto cake na molder. So, ito po yun. So, dito sa ibang bansa, meron na kayong makikita nito sa mga Asian market or Chinese or ano pa ba? Yun lang yata yung nakitaan ko na ito na market na meron. Or else, dyan sa Pilipinas, napakadami na makikita nyo tong rice cake or puto molder. So pagkatapos nitong ma-fold mga lodi, so ilalagay na natin siya dito sa ating molder. Siya nga pala, nakapagpainit na kami ng tubig dito sa may steamer. So ilalagay na lang natin tong ating mixture dito sa ating molder. Or do you want the little one? No, that one fine. Okay. So, ilagay na natin isa-isa. So, yung natin. So, na lang gamitin. So, pwede nyo rin itong punasan ng ng mantika yung ating molder. So, sige. Lagay mo na. Sakto lang. Tansyahin mo. So, lalagay lang natin tong lahat dito sa ating puto molder, mga lodi. So, dyan muna kayo. This much, Daddy? So, ito na mga lodi, yung ating ginawa.
So, ilan yan? 3, 6, 9, 12, 15. So, 15 po yung nagawa dun sa ating mga ginawang lahat-lahat ng yung ingredients. So, 15 na molder na medyo medium size. So, ready na po yan ilagay dun sa ating steamer. Nandito po yung ating steamer. Kanina pa po yan. Ready. So, yan. Usok-usok na. Then, ilagay na po natin itong ating gagawing putong puti dun sa ating mixture. So, saglit lang yan maluto mga lodi. So, lagay na natin yan. So, ito na nga mga lodi, lalagay na natin dito yung ating ginawa na mixture na puto. So, mag-ingat-ingat dahil mainit. So, kung yung mga bata po ay ang gagawa nito, so yung mga magulang kailangan nandito rin. So, lagay na natin to dito isa-isa mga lods. So, ganyan lang yung pinaka nilagay ko. Kasi aalsa pa po yan. So, lalaki. So, lagay natin to dito. At least, mga 10 or 12 minutes to 15 minutes with the lid cover. Itong ating pag-i-steaman. O i-steam na po to. So, lagay na natin yan lahat dyan, mga lodi. Sakto lang siya. At takpan na natin. Then mga at least siguro mga 12 to 15 minutes mga lods. So yan, hintay lang tayo. Mag-set tayo dito ng time set ng 15 minutes. Yan, start. So yan mga lodi. 15 minutes na sinet natin. Pakita ko sa inyo. Yan, umaandar na siya. So, hintay lang tayo ng 15 minutes, mga lodi. So, titingnan natin. So, yan mga lodi. 6 to 8 minutes lang pala yung ating gagawin na paghihintay dito sa pagluluto ng ng puto. So, ayan na siya mga lods. So, at this time, makikita nyo na buo na siya. So, pwede nyo na rin ilagay yung cheese dito. So, dun sa ating nilagay na 15 minutes, ay mali po yung 15 minutes. 6 to 8 minutes ang pagluluto po. So, tinignan-tignan ko na rin po siya. So, yung 15 minutes na nilagay natin, nag-assume lang ako. Then, tinignan ko. So, luto na siya for about 6 to 8 minutes. At pwede nyo nang ilagay yung cheese dito, optional, or dulce de leche. So, ito po ay tapos na. Then, iaahon natin to. Then, lalagyan natin siya ng cheese, mga lodi. So, ilalagay ko lang to dun sa lamesa. Then, lagyan na natin to ng mga cheese. So, yan po, 6 to 8 minutes. Sorry po sa 15 minutes. Assuming the 15 minutes is yung right time ng pagluluto ng cake, but I guess 6 to 8 minutes okay na po siya. So, lagay na natin to sa lamesa mga lods. So, ito na nga mga lodi, lalagay na natin dito yung ating nagawang puto. So, lalagyan naman nila dyan ng yung puto natin. Lalagyan nila ng cheese or Dulce de leche. yung dulce de leche. Okay? Mainit pa yan, mainit. Be careful, mainit. And it's So, bad. pwede nyo na lagyan dito ng cheese kung gusto nyo. I want the pink one. Go. Cheese or no cheese or yung dulce de leche. I want cheesy. Let's go get cheesy. Yan. Too cheesy. So, lagyan nyo muna dyan. Lagyan nyo bago ko tanggalin dun sa molder. So, lagyan nyo. So, habang inaangat ko to. More cheesy. Yan. So, kapag yung molder nyo may mantika, isang pindot nyo lang dito, paikot-ikot, matatanggal na po yan kaagad mga lodi. So, since na hindi natin nilagyan nyo ng mantika,
So, ang gagawin ko po dyan ay itong toothpick at ilalagay natin Yay! dito. I got cheese. Yummy. So, yung isang toothpick mga lodi, bago natin lagay dito sa presentation. I'm happy. So, eto, ganyanin nyo lang sa gilid mga lods. Woo! And pink one. Para hindi siya What color you masira. Green. can get it? Tapos pindot-pindutin nyo lang. At gawin nyo na siyang iangat. Sorry. So, We yan. need chicken. Ito, mga lods. Whoa! Lalagay natin muna to dito sa presentation, lahat-lahat. Then, papakita ko sa inyo yung finished product natin. Or finished na putong puti, mga lods. So, ito na nga po mga lodi. Tapos na yung ating putong puti or white rice cake. So, ito na nga po yun. At syempre, magtitikiman muna tayo. So, meron po ditong nilagyan ng dulce de leche, cheese, saka plain. Kasi yun po yung gusto nila. So, sige, tikman nyo na. Yummy. So, dulce de leche. Dito tayo sa dulce de leche. Ano ba ito? Parang yema yung dulce de leche na Coco jam. coco jam. Parang gano'n. Na matamis. Ano? Yummy. Nasa? Yummy! Good? Ako kumain si Ali. Diba? Sarap. Sarap yung may dulce de leche. Oh. So, ito na nga mga lodi. So, tapos na yung ating ginawa na putong puti or white rice cake. So, at natikman na rin nila mga lodi. At talaga namang masarap at easy to do lang na gawin itong ating puto. So, gawin nyo na po yan mga lodi. Napaka-easy ng recipe. At dito na po nagtatapos ang ating vlog na Kuya Raven. And then, kung nagustuhan nyo naman po yung ating recipe, anong gagawin? Like, share, subscribe. Like, share, and subscribe dito sa ating Kuya Raven vlog. And kung mayroon naman po kayong mga katanungan mga lodi, comment down below lang dyan sa ating description box. So hanggang sa susunod na mga vlog mga lodi, at kita-kita tayo uli mga lodi. So paalam! Bye-bye. Yummy! Hindi alam.